Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung tatlong mainstream media journalist na nasa Netherlands na pinuputakti ng batikos o kaya kinakancel ng mga Duterte supporters. Gretchen Ho, Sen Hernandez at saka Maris Umali. Okay, so ito, may magandang summary, detalye, bakit sila kinakancel, bakit yung umaalmang mga DDS supporter. Pakinggan natin The Philippine Show. Reporters na pumunta sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands, ang pinupuna ngayon ng mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte dahil daw sa pagiging bias umano ng mga ito sa paghahatid ng balita tungkol sa dating Pangulo. Sila Gretchen Ho, Sen Hernandez at Maris Umali. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pag-cancel ng mga Duterte supporters kina Gretchen Ho, Sen Hernandez at Maris Umali. Mula ng dakpin si Rodrigo Duterte ay hindi na nagkamayaw ang mga supporters niya kung saan ay nariyan ang walang sawang pagpapakita nila ng kanilang buong suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Updated ang mga ito sa bawat kaganapan, pero kasabay nito ang tila pag-aalinlangan nila sa kung paanong ang balita ay maihahatid ng tama at walang halong kampihan. Narilang pag-question ng ilang Duterte supporters sa legalidad at hindi bias na pagbabalita. Kaya naman hindi maiwasan ng ibang mga taga-suporta na ipakalat sa social media ang mensahe kung saan may nakasulat na kung patuloy ka pang kumukuha ng balita mula sa GMA, ABS-CBN, PTV, TV5, Rappler, Inquirer o Philstar, hindi ka umano ini-inform, kundi minamapula na. Tinawag pa ng ilang taga-suporta na fake news ang impormasyong manggagaling sa mga news outlets na ito. Dahil dyan, nariyan ang matinding pagbabantay ng Duterte supporters na nais ay makakuha ng balitang walang kinikilingan at patas na nagresulta sa pag-cancel nila sa ilang news reporters. Gretchen Ho. Nangunguna nga rin ang One News anchor na si Gretchen Ho. Si Gretchen ang ipinadala ng TV5 sa The Hague, Netherlands upang mag-cover ng ulat ukol sa kaso ng dating Pangulo. Naroon ang paniniyak na makapagbigay ng update. Nakuha ni Gretchen ang video na nagpapakita kay former presidential spokesperson Harry Roque at ipinakikilala ang sarili bilang isa sa mga abogado sa listahan ng ICC kasama si Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Nang mahinga ni Gretchen ang bawat isa sa kanila ng impormasyon, purong no comment ang kanilang naging tugon. Kaya hirit ng ibang Duterte supporters, tila wala daw tiwala sa pamamahayag ni Gretchen ang kampo ng dating Pangulo. Dagdag pa sa nagpagalit sa taga-suporta ay ang pagiging bias di umano ni Gretchen sa pagbabalita. Katunayan sa isang video clip na kumalat, ipinakita si Roque na nagbigay ng update tungkol sa kondisyon ni Rodrigo at ang mga paghahanda para sa susunod na hearing. Habang ginagawa ito, nagbigay siya ng pagkakataon sa mga miyembro ng press na magtanong. Isa sa mga tanong ni Gretchen ay tungkol sa mga gamot na di umano'y ipinapasok sa dating Pangulo at kung ano ang sakit nito. Sumagot naman si Roque sa pagsasabing hindi siya nagpasok, iniwan lang daw nila sa prison facility at nilinaw na hindi siya nakapasok. Anya, iniwan lang kasama ang tsinelas na ni-request ng dating Pangulo at makulay na medyas. Tungkol naman sa mga gamot na tinatanong ni Gretchen, paliwanag ni Roque, yun ay saklaw ng karapatan sa privacy ni Rodrigo. Giit pa ni Roque, bagamat si Digong ay dating Pangulo, pero hindi raw nito kailangang ipagsabi sa lahat ng tao ang kalagayan ng kanyang kalusugan at iyon ay pribadong impormasyon. Tila hindi naman nakontento si Gretchen sa naging tugon ni Roque at binanggit ang nakarating sa kanyang impormasyon kung saan ang dating Pangulo ay itinuring nga raw na fit na mga doktor sa loob, kaya napatanong siyang muli kung hindi naman ba ito seryoso. Dumipensa naman si Roque at sinabihan si Gretchen na hindi tama ang sinabi nito. Paliwanag niya, itinuring na fit to appear ang dating Pangulo, pero itinuring din daw ito na fit to appear sa pamamagitan ng video. Giit ni Roque, malinaw yun, kaya hindi na ito pina-appear pa. Ang tinutukoy ni Roque ay ang pagdalo ni Rodrigo sa ICC pre-trial hearing via video link kung saan nakita ang tila panghihina nito. Dahil dito naging mas mainit ang usapan at marami ang nag-akusa kay Gretchen ng pagiging bias sa kanyang pagbabalita. Nakakatawaan niya na pinipilit itong isingit ang kanyang alam nang walang basihan. Hirit sa kanyang Duterte supporters, mas maiging bumalik na nga lang daw siya sa paglalaro ng volleyball at bakit daw siya magaling.
lack of comprehension nga raw siya at hindi maintindihan ang sinasabing right of privacy na paulit-ulit pang tinatanong. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan sa Duterte supporters sa mas malalim na diskurso ukol sa kredibilidad ng mga media at kung paano nila ipinapahayag ang mga pangyayari. Zen Hernandez. Maging ang ABS-CBN News anchor na si Zen Hernandez ay hindi din nakaligtas sa punang taga-suporta ng dating Pangulo na sa bias na raw nitong pamamahayag. Sa isang video na kumakalat sa social media, makikita si Zen na nakikipag-usap sa ilang kababayang Pilipino sa harap ng presidente ng ICC kung saan namamalagi si Rodrigo. Dito isang Pinay supporter ng dating Pangulo ang tila hinahabol ni Zen na gusto niyang kapanayamin. Maririnig na sinasabi ng Pinay na naroon sila upang makisimpatya sa dating Pangulo at pinakilala ang sarili bilang ex-mayor ng Kabacan. Dito pinakilala din ni Zen ang kanyang sarili bilang news reporter ng ABS-CBN at hiniling sa mga ito kung maaaring makapanayam at mapakita sa kamera. Ngunit bigla siyang binara sa pagsasabing bias o mano daw siya at gagamitin lang sila dahil alam daw nilang against ang media sa dating Pangulo. Makikita naman sa mukha ni Zen ang pagkabigla at pagkataka sa kung paano siyang nasabihang bias. Dahil dito, hinimok niya ang mga ito na magpakita sa harap ng kamera at pinaliwanag na baka sabihin na naman na hindi pinapakita ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Katulad ng inaasahan, ang eksenang ito ay hindi nila ikinagawa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte, kung saan ay inulan si Zen ng kritisismo dahil napaghahalataan nga raw kung sino ang kinakampihan nito at ginagamit ang propesyon sa pansariling interes. Ganun pa man, taliwas na nakikita ng Duterte supporters, may ilang netizens ang hindi nakita ng pagkampi sa sino man si Zen at ginagawa lamang nito ng tama ang kanyang trabaho bilang isang mamamahayag. Maris Umali. Hindi nga lang sila Zen at Gretchen ang miyembro ng media na nakatikim ng cancel culture mula sa Duterte supporters. Isa nga sa pinakabagong dinumog ay ang GMA News anchor na si Maris Umali. Si Maris ay nasa The Hague, Netherlands upang subaybayan ang mga nagaganap sa labas ng ICC kung saan nakadetine ang dating Pangulo. Nakatikim siya ng batikos na sa viral video kung saan tinawag niya umanong matanda si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Si Medialdea ang kasama ni Rodrigo Duterte mula nang arestuhin ito ng International Criminal Police Organization sa Pilipinas noong March 11, 2025 at dalhin sa The Hague para humarap sa ICC. Si Medialdea rin ang nagrepresent kay Rodrigo sa ginanap na pre-trial hearing sa ICC. Kaya naman hindi matanggap ng Duterte supporters ang pang-iinsulto di umano ni Maris rito na napaghalata ang kabilang sa miyembro ng media na bias. Sa kumalat na video clip na in-upload ng isang netizen na may handle name na Queen Chops, naririnig ang boses ni Maris at ang kausap nito habang inilalabas si Medialdea mula sa The Hague Penitentiary Institution sa the Netherlands. Si Medialdea nakasakay sa stretcher papunta sa ambulansya na magdadala rito sa ospital. Bigla umanong sumama ang pakiramdam ng dating Executive Secretary ng dalawin nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes. Ang video clip na in-upload sa social media ay may nakasulat na caption na "Talaga ba Maris Umali? Matanda?" referring to Attorney Salvador Medialdea. Tanging boses ni Maris at ang kausap ang maririnig. Hindi kita ang kanilang mga mukha. Nilagyan ng uploader ng subtitle ang sinabi umano ni Maris. "Tingnan mo yung matanda, nakabukas yung mata niya kanina, tapos nakita niya ako bigla niyang pinikit." Sabay maririnig naman sa background ang pagtawa ni Maris at ng kausap. Maririnig din ang sabi ni Maris na lalaking kumukuha ng video. "Kuya, baka kinakapture mo yung sinabi namin." Na sinagot naman ng lalaki na, "Ate, sorry, naka-live ako." Dahil sa kumalat na video ay agad nag-trending ang Kapuso reporter at gaya ng inaasahan, inulan siya ng batikos mula sa netizens, partikular na ang mga taga-suporta ni Duterte. Noong Miyerkules ng gabi, March 19, naglabas ng pahayag si Maris sa Facebook upang linawin ang sinabi niya umano sa kumalat na video clip. Dito ay mali niyang itinanggi na tinawag niyang matanda ang 73-year-old former executive secretary. Malinaw ang interpretasyon na kanyang sinabi dahil totoong sinabi niya ay hindi matanda kundi mata niya. Nilinaw rin ni Maris na ang kanyang obserbasyon na nakapture sa video clip ay nakatuon lamang tungkol sa mata ni Medialdea at hindi sa kanyang edad. Wala raw siyang intensyong i-disrespect ang dating government official. Binigyan niya ng diin na ang kanyang mga sinabi ay hindi narinig ng tama at umaasa siyang magiging malinaw na ito sa publiko. Ano ang masasabi mo sa video na ito? So, yun po. Detalye. Salamat dito sa uploader. The Philippine Show. Yung March 23 na Grand Rally, kawawa ulit si Maris Umali dahil pinagtatabuyan. Tinawag siyang bias, bayaran. Baliwala lang din kay Maris Umali. Tuloy lang pagkuha ng ano. So, ngayon, may statement silang tatlo.
na harassment daw. Hinaharas sila ng mga DDS at gusto daw pigilan sila sa pagbabalita. Okay? So, ano sa tingin nyo? Hinaharas ba sila o ang mga DDS nagpapahayag lang ng kanilang saloobin? Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding dahil ang income natin sa channel nito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talanding tribe sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ate, kuya, unsang inyong istorya nga karon bag-o na mo atop, oh? Salamat jud kayo sa naghatag o sin nga nailisan gyud ang among atok nga buslot o nagpasalamat pud mi sa nagtanaw ani nga video aron katunguban matagaan pod ang nanginahanglan. Daghan pa ang nanginahanglan nga sama ninyo. Ang nanginahanglan sa inyong tabang. Oo. Salamat kid kayo sa Ginoo nga na ilisan nga mga tok. Nabaguhan gyud. Oo, dili na mo matuluan. Dili na magtulo. Oo, so nawala na tong mga buslot nga inyong atop. Nawala na gyud. Oo, so maayo na karon ang inyong pagtulog bisag mag-ulan. Salamat kayo. Oo, sige, salamat.